Pag-usapan naman natin sa video na to guys, no, kung paano nga ba natin makikilala ang isang witch sa loob ng simbahan, no? Kasi tulad ng sinasabi ko, ang mga witch na ito, pumapasok na rin sila sa loob ng simbahan, hindi para makipag-fellowship sa mga believers, kung hindi, ang layunin nila kung bakit sila pumapasok ay para i-monitor at pag-aralan ang mga believers, no? Kapag napag-aralan na nila yung mga believers, kapag nakita nila na yung believers na yon ay seryoso sa pagiging Christian niya o sa pagiging believers niya, nag-a-assign sila ng demons para i-monitor itong believer na ito, no? Para sila i-atakihin spiritually. Yan ang layunin ng witch na ito. At saka, pumapasok sila sa loob ng simbahan para yung mga alagad sa simbahan ay manipulahin nila. Limitahan lang nila kung ano lang ang pwedeng i-share sa loob ng simbahan. Ganon ang layunin or pakay nitong mga witch na ito kung bakit sila nagsisimba, no? Hindi talaga sila pumupunta ng simbahan para mag-worship, para magsimba, para makipag-fellowship. Kung hindi, evil intentions ang laman ng puso nila, no? Kaya dapat maging maingat tayo dito kasi pinaalala yan sa atin sa Bible. Sabi sa Matthew chapter 7 verse 15, beware of false prophets who came to you in sheep's clothing but inwardly are ravenous wolves. You will recognize them by their fruits. Ang nakasaad nga dito, mag-ingat daw tayo dito sa mga peking prophets, no? Ibig sabihin, mga peking, mga alagad ng Diyos na lumalapit daw sa atin, na parang maamong tupa. Sa panlabas na anyo nila, mukha silang makadiyos, mukha silang mga religious, pero ang totoo talaga, deep inside ay para silang gutom na lobo. Ibig sabihin, parang sabik na sabik itong mga witch na ito na magiging under kayo sa control nila. Sabik na sabik sila na mahulog kayo sa trap nila, no? Kaya mag-ingat tayo sa ganitong uri ng mga tao, no? Ang dapat na lang natin gawin ay alamin natin kung paano nga ba natin sila marirecognize sa loob ng simbahan para hindi tayo magiging biktima nila, no? So, number 1 na sign ng isang witch sa loob ng simbahan, ang witch na ito ay maaaring, kung titingnan mo spiritual, kung titingnan mo siya sa panlabas na anyo, ay makadiyos siya. Pero kapag pinansin ninyo, wala yan silang testimony kung paano binago ng Diyos ang mga buhay nila, no? Oo, maaaring itong mga witch na ito, perfect silang nakakapag-quote ng scripture, memorize nila yung mga scriptures ni God, at nagsishare sila ng mga prayer, nagsishare sila ng about sa spiritual warfare or binabahagi nila yung about sa faith nila. Pero kung talagang obserbahan niyo, pansinin niyo sila, hindi nila masabi kung paano sila binago ni God, kung paano sila naging believer, kung paano sila naging Christian, no? Kasi nga, ang totoo, may kaalaman sila regarding sa Diyos, pero wala silang relationship. Kung baga, parang ginawa nilang subject yung Diyos, pinag-aaralan nila, pero ang totoo talaga, wala silang relationship, kaya wala silang maibahagi na testimony kung paano sila binago ni God, no? Kaya mag-ingat tayo sa ganitong uri ng mga tao, no? Kasi pumupunta lang sila sa simbahan para tayo ng mga believers ay mahulog tayo sa trap nila, manipulahin nila tayo, no? So, pangalawa naman na sign ng isang witch sa loob ng simbahan, kapag napansin ninyong itong witch na ito, kapag nakasalamuhan ninyo itong witch na ito, no? Kapag tumitig kayo sa mata nila, ang mga mata nila ay walang reflection ng light. Kasi kapag totoong believers yan, totoong Christian yan, filled yan ng Holy Spirit ni God. Kapag tinitigan mo sila, yung mata nila nagtataglay ng reflection ni God. Diba? Pag tumitig ka sa mata nila, parang sinasalamin mo si God sa mata nila, no? Yung mata nila ay naghahatid ng kapayapaan doon sa tao na tumititig sa kanila, no? Pero itong mga witch na ito, gawa nga ng wala naman silang relationship kay God. Kasi nga sila ay agent of darkness, ang mga mata nila ay nagtataglay ng bigat, at saka iba ang sinasabi ng mata nila kapag tinitigan mo sila, no? Maaring yung mata nila ay parang walang laman, or maaring hindi pa makatitig ng diretso sa inyo ito. Ililihis yung tingin nila sa iba pag nahalata nila na tinititigan mo sila, diba? Ganon ang mga qualities nitong mga witch na ito, no? Hindi makatitig, maaring ang mata nila may dalang bigat, ang mata nila ay kapag tinitigan mo ay ano, no, parang walang laman, or maaari na kapag tumitig ka sa kanila, hindi makatingin ng diretso sa iyo, ililihis nila yung tingin nila. Kasi nga kapag tumitig ka sa kanila, mahahalata mo na sila ay hindi naman totoong believers, kasi nga yung mga mata nila maraming sinasabi, yung mata nila nire-reveal ang katotohanan, yung pagkatao nila sa pamamagitan ng mata nila, no? Kaya iniiwas nila yung tingin nila, no? Pangatlo naman na sign ng witch sa loob ng simbahan, ang mga witch na ito, hindi sila komportable sa intense na worship. Kapag matindi na yung worship, as in talaga, ang mga worshipers ay filled na ng Holy Spirit ni God, as in talaga seryoso sila sa pag-worship nila kay God.
hindi kayang i-take ng witch ito kasi nga yung espiritu nila magre-react kasi may taglay silang evil spirit, magre-react yung evil spirit nila doon sa totoong worship no, lalo na kapag ang pag-worship ay ini-exalt nyo na yung pangalan ni Jesus Christ, nagpiplead ng dugo ni Jesus Christ, or di kaya ang worship songs ay scripture based siya. Kumbaga, yung worship songs na kinakanta ay kinuha lahat sa scriptures, no? Ito ay hindi kayang i-take ng ano nito, itong mga witch na ito, no? Mababalisa sila kapag gano'n na ang kanta. Maaaring kapag gano'n na kaseryoso ang pag-worship, ay gagawa sila ng distraction, or di kaya mag-check sila sa phone nila, makikipagkwentuhan sila sa katabi nila, or kung talagang hindi nila kayang i-take yung worship songs ay mag-aalibay na lalabas, no, maggagamit ng CR o di kaya may pupuntahan sa labas, no. Dapat ay maging observant tayo kapag ganito na yung mga nakakasalamuha natin or nagiging katabi natin sa simbahan, dapat ay mag-isip na tayo, no. Pero hindi ko naman sinasabing lahat ng mga nagsisimba na ganito ang ginagawa ay mga witch sila, kaya nga kailangan natin ng discernment, di ba? Kailangan natin ipag-pray yung discernment natin para hindi naman tayo magkasala ng basta-basta na lang tayo nag-akusa sa kapwa natin, no? Kailangan natin ng discernment mula kay God para talaga mapatunayan natin na tama yung hinala natin, no? Kasi nakasaad nga dito sa Matthew chapter 15 verse 8 to 9, These people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain, though they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Diba? Pinaalala sa atin ni Jesus Christ dito na itong mga ganitong uri ng tao, mga hypocrites ba ng mga tao na ito, na mapagpanggap ng mga tao, ang ibig sabihin dito ay yung pag-worship nila or pagpaparangal nila sa Diyos ay hanggang bibig lang nila, pero wala talaga sa gawa, no? Ang nakasaad dito, yung pagpupuri nila sa Diyos ay wala daw kabuluhan dahil tinuturo daw nila yung mga doctrine na commandments ng tao, yung mga kautusan ng tao ang sinusunod nila. Kumbaga, mas pinapahalagahan nila yung tradisyon na gawa ng tao kaysa mga commandments ni God, no? Ito yung pinaalala sa atin ni God, kaya dapat maging observant tayo. Kasi ang totoong Christians, makikilala nyo sila by their fruits, di ba? Kasi ang totoong Christians, nagtataglay ng Holy Spirit of God, talagang lalabas sa kanila yung fruits ng Holy Spirit, di ba? Mapapansin mo talaga sa kanila yung fruits na taglay ng Holy Spirit ni God, no? Ganun ang totoong Christian, no? At pang-apat naman na sign ng isang witch sa loob ng simbahan para ma-recognize ninyo sila ay may kaalaman, may karunungan ito sila, no? Halimbawa, ikaw, nakausap ka nila, alam nila yung kwento ng buhay mo, alam nila yung nakaraan mo, alam nila yung sikreto mo, alam nila yung history ng family mo na wala ka namang sinishare sa kanila. Kung ikaw wala kang alam, mamamangha ka talaga, akala mo mga prophet sila, no? Pero ang totoo, kaya nila alam yung kwento ng buhay mo dahil nag-ooperate sila through familiar spirit, yung familiar spirit na inassign nila sa inyo para mag-monitor. Yung familiar spirit na yun ang nagbibigay ng information sa kanila, kaya alam nila kung ano ang kwento ng buhay nyo, kung ano ang sikreto ninyo, no? Kaya pagtakhan ninyo itong ganitong uri ng tao, no? Bakit alam nila yung kwento ng buhay ninyo? Alam nila yung mga sikreto ninyo na wala naman kayong binabahagi sa kanila, di ba? Pero hindi naman lahat, kasi ang totoong prophets din ni God, kung binibigyan sila ng vision ni God, alam nila kung ano yung nakaraan mo, alam nila kung ano yung mangyayari sa iyo sa future, no? May vision sila na mula kay God, yung totoong prophets ni God yun, no? Panglima naman na sign ng isang witch sa loob ng simbahan, pag ipipray over ka ng mga alagad sa simbahan or mga kapwa mo believers, ang ginagawa nila, yung mga kamay nila, ililay nila sa ulo mo, di ba? Itong mga witch na ito, hindi nila kayang i-take itong ganitong prayer kasi parang nakakapaso sa kanila itong ganitong prayer, no? Yung unwanted prayer, no? Parang nasusunog sila sa ganitong uri ng prayer. Kaya maaaring kapag ganito ang ginagawa ninyo sa kanila ay hindi makatingin sa inyo. Kung hindi man ipipikit nila yung mata nila, ang tingin nila ay nasa ibaba basta hindi sila makatitig ng diretso. Kasi katulad nga ng sinasabi ko, yung mga mata nila ay nire-reveal yung katotohanan ng pagkatao nila. Maraming sinasabi yung mga mata nila, kaya hindi sila makatitig sa inyo ng diretsyo, no? Kapag ganito yung nai-encounter nyo ng mga tao sa simbahan, ay pagtakhan nyo na kung bakit. Anong meron sa kanya na parang takot siya sa unwanted prayer, no? At saka, pang-anim naman, na sign ng isang witch sa loob ng simbahan. Ang witch na ito ay may negative reaction siya sa mga
anointed oil or di kaya holy water, no? Kasi alam naman natin sa simbahan, minsan nag-sprinkle ng holy water yung mga alagad ng simbahan, di ba? Eh, itong holy water na ito, magre-react ang katawan nila dito kasi mainit ito sa katawan nila dahil nga may taglay silang evil spirit. Yung evil spirit na taglay-taglay nila magre-react doon sa holy water na yun, di ba? Kaya maaaring itong ganitong iiwasan nila itong mga ganitong pangyayari, no? Maaaring kapag may nag-sprinkle ng water ay lalabas sila dahil hindi nga nila kayang itake kasi nga mainit sa katawan nila ito, para silang nasusunog kapag ganito ang mga nangyayari sa kanila, no? Kaya kapag ganun na ang mga kakasalamuha ninyo, nasasaksihan ninyong pangyayari sa simbahan, ay pagtakhan nyo na. Pero hindi ko naman sinasabi sa inyo ito para manghunting kayo ng witch sa simbahan, no? Baka mamaya nagsimba kayo tapos wala na kayong ginawa sa simbahan. Kung hindi, isa-isahin ang tingin yung mga katabi ninyo kasi baka iniisip ninyo mga witch din sila, no? Hindi ganun, no? Isinishare ko sa inyo ito para bigyan kayo ng awareness, para iiwas niyo yung sarili ninyo, hindi kayo mapahamak, hindi kayo maging biktima nitong mga witch na ito, no? Para alam ninyo kung sino ang iiwasan ninyo sa loob ng simbahan. Dapat maging maingat tayo para hindi tayo mahulog sa trap nila, no? Yun lang naman ang mga signs na nagpapatutuo ng pagkakilanlan ng isang witch sa loob ng simbahan, guys, no? Pero bago ko tapusin yung video ko, mag-pray muna tayo, guys, no? Ama namin sa langit, sa pangalan ni Jesus, lumalapit ako sa iyo ngayon na walang anumang nakatago. Inaamin ko na ako ay makasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Pinagsisihan ko ang mga kasalanan na aking nagawa at hinihiling ko ang iyong kapatawaran ngayon, tulad din po ng pagpapatawad ko sa mga nagkasala sa akin. Tinatalikuran ko ang bawat espiritong hindi mula sa iyo. Sinisira ko ang bawat kasundo ang aking ginawa sa kaharian ng kadiliman. Naway hugasan mo ako ng iyong dugo at puspusin mo ako ng iyong banal na espiritu. Naway suminag ang iyong liwanag sa aking mga mata. Hayaan mo ang aking buhay ay maging patutuo ng iyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, ako'y dumadalangin. Amen. Yun lang naman, guys, yung aking ma-share sa inyo sa araw na to. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.